ngayong gabi, no? So, mag-aantay lang tayo ng iba pa, ha? Yan, so I'm so happy na andito na naman kayo. Okay, so live tayo ngayon via Facebook. Sa Facebook, Kuya Red Galvez. Yung nasa mga idol, no? Yung nasa thumbnail natin. Then live din tayo ngayon sa ating YouTube, Kuya Red Goes Adventures. Punta naman tayo ngayon sa Facebook. Shoutout sa iyo, Romel Polido, Janet Pioquinto Lona, Ronel Lang, Topre. Shoutout sa iyo, idol. Kristan from Bohol. Okay, shoutout Ryan Coliano, Ryan Daniel. Ang bilis ng hindi ko mabasa lahat mga idol. Pasensya na. Jimboy Rosaleo, shoutout. Yan, punta naman tayo sa YouTube. Yan, ang dami sobrang dami. Zacarias Logro, shoutout sa iyo, idol. JRTV, yan, kumusta? Flor Angkes, shoutout sa iyo. Julio Lim, shoutout from Bohol. Yan, so pasensya na kayo mga idol kasi talagang madalang akong madalang akong magla-live. Okay, to tell you frankly, bakit hindi ako nagla-live? Kasi ang daming mga questions about sa katotohanan regarding sa mga ghost hunting. 'Di ba? May magsasabi na, Kuya Red, totoo ba talaga tong video ni Ghost Hunter na to? Kuya Red, totoo ba talaga to? Kaya iniiwasan ko mga idol kasi pag sasagutin ko 'yon, parang parang lumilitaw na sa mga tao na hindi naniniwala. Lumalabas na sinungaling ako. Sa mga tao din na naniniwala, tapos sinabi kong hindi totoo, lalabas naman na kukontrain nila ako na totoo yan. So, ang dyan mga idol, is, tingnan mo yung video, pag-aralan mo, pag nasa isip mo na totoo to hindi totoo yun. Pero kung sa pansin mo na parang hindi totoo hindi totoo yun. Kumbaga, kahit totoo yung isang video, kapag ang isip mo is hindi totoo, hindi talaga maging totoo yan. Tapos, kahit hindi totoo yung video, pag nasa isip mo totoo talaga yan. So, totoo man yan o hindi, base yan kung paano mo pinaniniwalaan yung isang bagay, no? But the point is, the point is, pag nanonood ka sa YouTube, you are there to be entertained, di ba? Marami kasing yung video ng YouTube, pwedeng maging educational, pwedeng maging entertainment. Diba? The point is, nanonood ka sa YouTube para ma-enjoy ka, mawala yung mawala yung tinatawag na stress mo, para maging happy ka. Bottom line is happiness, di ba? Para maging happy ka. So, pangit naman pag nanonood ka ng YouTube, hindi ka masaya sa pinapanood mo, imbis na maging masaya ka, na pa yung yung happiness mo na wala tuloy. So, pag kayo, sa tingin nyo, hindi nyo gusto yung palabas, hindi kayo masaya, huwag nyo panoorin. Ganun lang kasimple yan. Para, pag tingin nyo, masaya, maganda, totoo, parang nag-enjoy ako, hindi manood kayo nun. Kasi ang point natin is to be entertained. Ngayon, kung hindi mo gusto yung video, hindi wag mong panoorin. Kasi ang point is, ang daming mga tao ngayon, life is too short para maging para hindi ka maging masaya. Tama ba yun? Okay. Hello po, Kuya Red. Ayun, bilis talaga. Jane Raful, Fadera, shoutout sa iyo. Muhammad Raman, shoutout. Antay-antay lang tayo ng tama na ba to? We have 109 viewers sa natin, Facebook, and we have 144 sa natin. So, siguro sa thumbnail pa lang mga idol, alam nyo na kung ano yung topic natin, tama? Okay. So, itong tao na to, nung hindi pa ako nag-ghost hunting channel, kasi 2 years pa lang, 2 years na ba? November, di ba? 2 years pa lang yung ghost hunting channel ko, yung Kuya Red Ghost Adventures. Yung Facebook natin, nasa mga 7 months siguro. Kasi na-hack yung una yung 3 months old na hack. Nagtayo ako ng bago. Nasa 200,000 na rin ngayon. 200 na ba? Wala pa.
Nasa 200,000 na rin yung Facebook natin, kaya natutuwa ako sa inyo, no? So, hindi pa ako nagsimula sa YouTube, which is yung una-una kong video platform. Idol ko to si Ed Caluwag. Eh. idol ko to eh. Yan. So, kaya lang, etong nakaraang mga araw, meron siyang comment about sa about sa video natin na pinalabas. Na may nag-interview sa kanya. Hindi ko na sasabihin kung sino yung nag-interview. Basta ito nakamaskara nandito. So pag ito hahayaan natin, ayaw ko sana mag-live eh. Kaya lang, kasi sa video naman natin, parang magkakasama din naman tayo, 'di ba? So, kaya lang hindi ko pwedeng palalagpasin to mga idol eh. Kailangan nating sagutin itong katangahan nitong tao na to. Bilib na bilib ako dito. Pero alam ko, itong tao na to, mabait to eh. Mabait ito. Kaya lang, itong tao na nakamaskara na nagyaya sa kanya, nadali lang siya dito. Okay? Sinamahan niya, nakikipag-collab sila eh. Parang inimbitahan at umuo siya. So, sabi nila, hindi raw sila naninira. Kayo na lang mag-judge. Okay? So, kaya lang, hindi ko dapat patulan ito. Kaya lang, hindi pwedeng palagpasin ko to eh. So, this is regarding dun sa, ipakita ko na lang sa inyo yung video, hindi muna ako magsasalita para maintindihan nyo. Then, ipopost ko yung video, then, tsaka natin, tsaka tayo sagutin. Ito yun mga idol. Actually, nasa YouTube to eh. Yan. Tatlo kaming tatlong ghost hunter sa Pilipinas yung nila. Ako yung unang-una na nila, na binanatan nila dito. So, ito makinig tayo. Kuya Red Ghost Adventure yung channel. Ang sabi niya, ito daw video na to, sa Burn Factory to eh. May nakita daw ditong sunog na kaluluwa. Diba? Panoorin natin to. Sunog na kaluluwa. Oh, sunog na multo or kaluluwa. Eto, tingnan yung katangahan nila ha. Ang title nito, isa yung title nito ha? Burn Factory. Marami ang namatay dito. Yun yung title niyan mga idol. At kailanman, hindi ako nagsabi nun. Sigurado ako hindi ako nagsabi nun na sunog na kaluluwa. Meron ba sunog na kaluluwa? Ayan, ulitin natin ha. Sunog. May nakita daw ditong sunog na kaluluwa. Diba? Panoorin natin to. Sunog na kaluluwa. Oh, sunog na multo or kaluluwa. Si Ed Caluwag nagulat siya, sunog na kaluluwa. Kasi itong tao na to, walang alam sa mga pinagsasabi niya eh. Wala namang sunog na kaluluwa eh. Kaluluwa ng namatay sa sunog. Ganun siguro ang pagkakasabi doon. Pero sabihin mong sunog na kaluluwa, sunog pa naman. Hindi kaya si Ed Caluwag na surprise dito. O, tinanong niya, yan yung term. Sunog na kaluluwa. Oh, sunog na multo. O, tinan mo, hindi siya sigurado. Di ba? Itong sunog na kaluluwa. Diba? Panoorin natin to. O, nagmamadali siya. Tinan mo, idol ha. Nagmamadali ito ha. Itong sunog na kaluluwa. Diba? Panoorin natin to. Sunog na kaluluwa. Oh, sunog na multo or kaluluwa. O, tinan mo. Tinan mo sa reaction niya. Kaya tinanong ni Ed Caluwag, yun ba talaga yung term? Or yun yung term? Ibig sabihin, yun yung words? Parang ganon? Oo, kasi siya mismo Panoorin natin to. Sunog na kaluluwa. Oh, sunog na multo or kaluluwa. Oo, see? Ito. Tuloy. Kasi Burn Factory daw to eh. So, ipi-play natin Sir Ed ha. Tingnan mo. Nandito kami para tulungan. Wow! Ano? Wala. Ano yan? Nakita mo? Kita mo, i-replay yan. Hindi naman ang buong tao yun eh. Hindi, pero Sir Ed nilaban niya yan. Nilaban niya sa mga sa mga viewers niya yan. Ang unang puna dito, Sir Ed, dito sa unang part na to, may anino daw. Ito, sa opinion At saka mo. nakasayad yung paa. Pagka hindi nakasayad dapat ang paa pag multo. Tandaan nyo yan mga idol ha. Ang multo daw ay nakasayad yung paa at may anino. May anino ba? Tandaan lang, babalikan natin yan. Kasi nga, wala ka ng form. Ano yung sasayad mo?
Your spirit usok ka lang, most likely usok na may form lang na gano'n. Okay. Paano kang nakalakad dyan? So itong video na pinapanood natin na to, kabulshitan to. Sa akin kasi maliwanag na tao yung linaw naman. Hindi, tsaka yung argument na kasi may anino, pwede bang gamitin yun? May anino. Oo. Ang tao may anino, pero yung spirit, pure anino yun. Ay, wala nang anino to. I mean, Siyempre, if ever man na spirit ito naglalakad na to, dapat walang anino to, di ba? Yes. Una-una, paano ka magkakaanino kung ikaw mismo yung anino? Pakinggan nyo. Okay, Sige nga. makes sense. So ito debunk to, Ayan nakita nyo naman, di ba? Tsaka yung swaying nung paa, swaying nung part ng body, tapos naman ang tao. Oh, halata na tao kasi yung movement ng paa at movement ng kamay, halatang tao. Oh, babalikan natin yan mamaya. So obvious. Na tao to, Tsaka tao ganito talaga. kung iyan ay dapat yan, hindi siya ganyan, hindi ganyan, kaganyan. Litaw yung anino niya mismo Ibig sabihin, tinatamaan ng ilaw yan. Tinatamaan ng ilaw. Sa Solid, may form. Oh. Ito daw mga idol, solid form ito kasi may anino na nakaproject, 'di ba? Oh, pakinggan natin. Mamaya babalikan natin 'yan, ha. Okay. So, ang palusot niya kasi daw, yung usok nga daw may anino Sige nga. Magpausok tayo, tapos tingnan natin yun. Oh, tingnan mo mga idol, ha. Tingnan mo, ha. Ang sabi niya is ako nga naman talaga nagsabi noon, ang usok nga merong anino Tapos sabi ni Ed Kaluwag dito, sige nga, magpausok nga tayo, tingnan natin kung may anino. Kaya lang, nahuli niya na nadaplis siya Nahuli niya na nagkamali siya Na talagang yung talagang yung usok, may anino talaga yan. May anino ang usok. Tama ba? Kasi sabi niya, yung kaluluwa, actually sa totoo lang mga idol, sobrang dami ko ng kaluluwa na nakita. Even nung hindi pa ako nag-ghost hunting, even nung elementary ako, nung high school ako, nakakita ako ng kaluluwa, solid na kaluluwa. Merong anino Merong malaking ilaw dyan sa likod ko. Tapos yung kaluluwa na nakita ko, at first, akala mo tao. Hindi po, parang wala lang sa'yo kasi akala mo tao Tapos gaganong-ganong ka, nakita mo na lang na yung nakita mong tao biglang naglaho. Tapos hinanap mo kung saan. Padir dito, padir dyan, walang ibang lulusutan. Tapos nagtanong ka sa loob ng bahay, sino yung nasa labas? Wala naman tao sa labas Kaya yun? Okay? Mga idol, ang experience mo, the first time na makita mo yung kaluluwa, hindi mo maisip na kaluluwa. Hindi mo maisip talaga na kaluluwa. Kaya lang napansin ko, merong anino. At hindi ko na kailangan i-explain yan. Kasi pwede nyo na ngayong panoorin sa video ko. Kasi naka-video na siya. 'Di ba? Ang kaluluwa, mga idol, merong yan depende yan sa energy na dala-dala niya Pag yung kaluluwa, mahina yung energy, parang usok lang siya na manipis. Of course, pag manipis na usok, walang anino yun, tama? Pero pag malakas yung energy ng spirito, sobrang lakas talaga, makikita mo siya parang tao talaga. Parang tao talaga na manifestation, ang tawag dyan. Okay? May anino yun. Pero, tinan mo nung sinabi niya, sige nga, magpausok nga tayo, at titingnan natin kung merong anino. Ganun sana Di ba, Han? Ganun sana papunta yun Di ba? Kaya lang binawi niya. Tama mo, Yung usok nga daw may anino Sige nga. Magpausok tayo, tapos tingnan natin yun. Yung anino, may usok, magkakaanino yung usok kasi kung nakatapat sa ilaw. Di ba? Oh, nagets nyo yung mali niya? Oh, ulitin natin ang katangahan nitong tao na to. Yung anino, Gusto ko lang i-correct mga idol Bilib din ako dito sa nakamaskarang to kasi ginagaya niya si Brad Eli. Si Brad Eli, idol ko talaga yan when it comes to preaching. Pero wag natin pag-usapan yun. Si Brad Eli nagsasabing gago, tarantado, tanga. Yun yung ginagawa nitong tao na to pag nagko-comment siya ng video.
Actually, yung tarantado, tanga, hindi yan masama eh. Pag gagamitin mo sa tamang tao. Hindi yan masama. Okay? Ano ba ibig sabihin ng tanga? Katangahan. Halimbawa, ako, hindi ako marunong magpalipad ng eroplano eh. So kung ako, hindi ako piloto, magpapalipad ako ng eroplano, babagsak yun dahil sa katangahan ko. Tama? Tanga ako sa ganyang bagay. Hindi ko alam yan. Nakuha ninyo? Oh. So ito, nagsasalita itong tao na to na hindi niya alam yung sinasabi niya. Ang tawag doon, katangahan. Ang kagandahan lang sa pagkatanga kasi pwedeng magamot yung pagkatanga. Paano magamot yung pagkatanga mo? Hindi mag-aaral ka. Pag-aralan mo para mawala yung pagkatanga mo. Nakuha ninyo? Yung katangahan, hindi yan, nasa ano yan eh. Diksionaryong Pilipino eh, ang kahulugan ng tanga o katangahan. Kayo na lang mag-research para hindi na tayo tatagal, ha? Di ba mga idol, nakita ninyo? Oh, yung mali na mga pinaggagawa nitong, kung ito tanga, ito mas tanga to eh. So, totoo lang, ito may alam konti to. Ito, tanga, ito times 10 na tanga. Oh, yan. Sige, diretso tayo ha. Tingnan nyo ha. Magpausok tayo, tapos tingnan natin yung anino, may usok, magkakaanino yung usok kasi kung nakatapat sa ilaw. Oh, see? Oh, magkakaanino yung usok kung tinamaan ng ilaw. Ang tanong, may ilaw ba na tumama dito? Sa figure na yan? Of course, kaya nagkaroon ng anino. Oh, di ba siya nagsabi nun? Magkakaroon ng anino yung usok pag ito ay tinamaan ng ilaw. May usok, magkakaanino yung usok kasi kung nakatapat sa ilaw. Oh, see? Sa ilaw ka nagpausok. Pero iyan, tinan mo, Ano? yung hakbang niya kasi, same as movement nung anino. Ibig sabihin, Tingnan mo mga idol, sobrang tanga. Di ba? Katangahan talaga. Ang sabi niya, tingnan mo daw itong figure, pati yung anino, magkapareho daw yung lakad eh. Of course, kasi anino niya naman yan eh. Paano masabing anino? Alangan naman yung figure na nagpakita, papunta siya nun, tas yung anino sa kabila. Hindi na anino yun. Mirror na yun, di ba? Tingnan mo, hindi ko alam ha, kayo mga idol, matatalino naman kayo, di ba? Matatalino naman kayo eh. Alam ko, itong taong nakamaskara, nanonood to eh. Alam mo, pakinggan mo, ikaw na nakamaskara ka, times 10 kang tanga. Ito, times 2 siguro. Times 2 na eh, dalawa na eh. Di ba? Mga idol, hindi tayo nagsasalita na walang ebidensya eh. Tingnan mo ha, balik natin. Ano sabi niya? same as movement nung anino. Ibig sabihin, Ang sabi niya, yung figure daw, kapareho nag-movement ng anino. Of course, kasi anino niya yan eh. Tanga! Ito, ginagaya ko lang yung sinasabi nito eh. Pag nagko-commento mga idol, puro tanga, gago, mga ganun yung sinasabi nito. Pasensya na sa mga bata na nanonood, ha? Yan. Huwag niyong gayahin yung pagkatanga nitong dalawang to, ha? Times 10, times 2. O, diretso tayo. Tingnan nyo mga idol, ha? Ulitin natin. usok. Pero iyan, tinan mo, yung hakbang niya kasi, O, yung same hakbang. as movement nung anino. Ibig sabihin, galing sa kanya yan. Ang movement daw, nung parang tao, pati yung anino, pareho daw. Kaya ibig sabihin, galing sa kanya yan. Galing nga naman talaga sa kanya yan. Kasi anino niya yan. Tanga. Nakuha ninyo? Yung utak nito. Itong, alam nyo mga idol, itong nakamaskarang to, tingnan mo yung reaction niya. Ang reaction niya mga idol ay focus natin na, gumaganong-ganon na lang siya. Alam naman niyang mali yung pinagsasabi ni Kaluwag eh. Tingnan mo ha, oo na lang ha. Yung hakbang niya kasi, same as movement nung anino. Ibig sabihin, galing sa kanya yan. Okay. 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 Sabi niya, okay. Diba? O, alam naman niyang mali yung explanation ni Kaluwag eh. Alam niya yan eh. Tingnan mo ha. Movement nung anino. Ibig sabihin, galing sa kanya yan.
Okay. Okay. Alam mo mga idol, masasabi ko, kung itong tao lang to, kung hindi sila magkasama ni Kaluwag nito, kumbaga re-reactan lang niya yung video, ang sasabihin niya, tanga-tanga pala tong ano to eh, tao na to eh. Kung halimbawa lang, kung anong iniisip nito ngayon, ito matalino to eh, matalino tong tao na to eh, nababasa ko siya eh. Kung itong tao na to, hindi mo lang pipigilan, sabihin mo sa kanya, ano bang masasabi mo kay Kaluwag? Ang sasabihin nito, tanga-tanga pala nito eh. Siyempre, tanga-tanga mo talaga. Isipin mo, yung nagpakita daw na figure, pati yung anino, magkapareho, or magkasabay, parang ganun, di ba, sabi niya, Han? Oh? Sa ilo ka nagpausok. Pero iyan, tingnan mo, yung hakbang niya kasi, same as movement nung anino. Ibig sabihin, galing sa kanya yan. Okay. So, Okay. ito, debunk to. So, So, ito, di ba to? For me, it's not a Okay, ghost. sige, sige. Hindi po siya oh, ghost. hindi daw. Ayon kay Sir Ed Kaluwag, hindi daw. Tingnan mo mga idol, meron bang basis yung pinagsasabi niya? Pati itong reaction nitong tangang ito, kasi yung tarantado mabigat na yun eh, mabigat na yun na pananalita. Pero hindi pa rin masama yun. Kung dun mo isasabihin sa taong, tarantado nga naman talaga. Pero sa level na to, tanga lang sila. Okay, tanga lang. Lagi yung tandaan, yung katangahan, pwedeng maano yan, pwedeng magamot yan. Now, ito namang mga katangahan nito, hindi ko alam dito, hindi ko matanggap yung katangahan nito eh. Ito medyo matanggap ko pa kahit ilang times kasi wala naman talagang alam yan when it comes to spirit. Inaamin naman niya, hindi lang araw siya pumunta sa sementeryo eh kasi takot daw siya eh. 'Di ba? Sabi nga ng marami, puntahan mo yung lugar para at least malaman mo kung totoo hindi. Siya takot to eh. Buti pa yung sino yung reactor na isa? Si Boss Rino. Si Boss Rino, nag-gusanting eh. Oh, pero itong tao na to, nagnanakaw lang ng mga video to mga idol eh. Oh, kinukuha niya yung video mo, tapos nire-reactan niya, tapos pinagsasabihan niya yung mga, hindi totoo yan, huwag kayong maniwala. Pero huwag nating topic yan. Kasi baka mamaya, sisikat pa yung na yun eh. Okay, so mga idol, isa-isahin natin yung mga katangahan nila ha. Balik natin. Ito, debunk to, Ayan, nakita nyo naman, di ba? Tsaka yung swaying nung paa, so, Sabi niya yung swaying ng paa. Hindi ko nung umisa part na. nung body. Ano mo, isa? Yung walang, body, ano lang siya. Yung sabi niya man ng idol, yung una-una, balik natin yung una-una. Kasi yung Linaw naman. Hindi, tsaka yung argument na kasi may anino, pwede bang gamitin yon? May anino. Oo. Ang tao may anino, pero yung spirit, pure anino yun. Ay, wala nang anino to. I mean, Siyempre, if ever, totoo yan mga idol, na pag nakita mo yung spirit, para siyang anino. But hindi all the time, anino siya. Nakuha ninyo? Di ba sabi niya anino? Anino, usok, itim. Paano yung white lady? Anong kulay nun? Nakuha ninyo? Ano ba yung... tanungin ko kayo. Ano ba yung kulay ng... yung anino. Ano ba yung kulay ng anino? Itim. Wala namang aninong puti eh. 'Di ba? Walang aninong puti. Itim. Kung sabi mo, yung anino mismo, yung kaluluwa, ayan yung white lady. Nakuha? Oh. So, that doesn't mean na ang kaluluwa ay anino. Maaring yung color niya. Meron namang kaluluwa na puti, merong nagdadamit talaga na tao. May damit talaga makita mo tao. Yung bago lang, haba pa yung story natin eh. So, meron talaga tao, akala mo tao talaga. Kaya lang, nagtaka ka, na, ba't nawala bigla, di ba? So, yung kulay na yan, puti, itim, or kung ano man yung kulay na yan, yan, merong fade, merong klarong-klaro. Kadalasan mga idol, based on my research, bakit yung mga kayo na lang mag-research din ha, pero ganito, bibigyan ko idea.
Depende kasi yan sa energy na daladala ng spirit eh. Pero yung mga spirito na nagpapakita talaga, na klarong-klaro mo talaga, kadalasan or karamihan sa kanila, it's either matatandang espiritu. Yung alam na nila kung paano. Kasi yung spirit world, parang ano yun eh. Pag ikaw bago ka palang pinanganak sa mundo, wala kang masyadong alam, di ba? Wala kang masyadong ano eh. Habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng maraming experience sa mundo, napag-aaralan mo na yung mga bagay-bagay, kaya nagiging gumagaling-galing ka na. Yung mga spirito, daw, sabi ng mga expert, kung paano tayo mag-isip ngayon, pag ikaw ay naging kaluluwa na, ganyan din, pati ugali mo. May taong tamad, may kaluluwang tamad, may taong gumagawa ng paraan talaga, may kaluluwang gumagawa ng paraan talaga. Hindi natin mapaliwanag paano sila kumukuha ng energy. Minsan sa flashlight natin, minsan sa ano natin, sa ilaw, kaya biglang naglolobat. Kumukuha sila ng energy dyan. Ang tanong mo sa akin, kuya, ang tanong mo, Kuya Red, yung kaluluwa ba ay para ding power bank? Naisip nyo ba yan? Kasi kumukuha sila ng energy eh. Tapos pinapalaano nila eh. Kaya nakagpapakita sila. Kasi sobrang dami na ng energy. Sobrang lakas na ng energy na nakuha nila. Ang tanong, para bang power bank? Of course. Ganun nga, parang baterya. Parang power bank ang kaluluwa. Kumukuha sila ng energy at iniipon nila. Yun yung gagamitin nila para makapag-manifest sila. Pag yung kaluluwa, wala pang masyadong energy, mahina lang siya, siguro yung makita mo, yung parang usok lang ng sigarilyo. Yung pagbuga, hindi, yung konti lang ganun lang siguro. Pero pag yung kaluluwa, matandang kaluluwa, or marami ng energy na naipon, pwede siya magpakita sa'yo na parang tao talaga. Ngayon, tatanungin mo ako, paano nila ginagawa? Hindi ko masasagot yan, kasi hindi pa tayo kaluluwa. Actually, kaluluwa na to eh, nasa loob natin eh. Itong body natin, ano lang to, vessel lang to mga idol eh. Paglabas natin, tayo pa rin yan. Di ba? Kaluluwa. Kung ano yung ano mo, ganun pa rin. Now, ang question mo sa akin, this is based on my research, based on my study, and based on my experience, no? Ang tanong mo sa akin is, Kuya Red, kung ang kaluluwa ay ay pwede nating makita, bakit hindi sila magpapakita kung saan-saan? Sa labas ng bahay ko may kaluluwa, dun sa likod may kaluluwa. Merong dalawang klase ng kaluluwa. Huwag na nating isama yung yung mga elemental, yung mga engkanto, huwag natin isama, spirits din yung mga yan eh. Kaya lang ibang category yun eh. So itong mga kaluluwa na bakit hindi nagpapakita kung saan-saan? Merong mga kaluluwa kasi mga idol na nakatawid na, nakapunta na sa kabila, nakapunta na sa paraiso. Pag yung kaluluwa daw nakapunta na sa paraiso, natatakot na yun na magkasala. Nakaalala nyo? Pag yung kaluluwa nakatawid na sa paraiso, takot na silang magkasala. Kaya hindi sila basta-bastang nagpapakita, pero dumadalaw sila sa bahay ninyo. Dumadalaw sila kahit saan. Kaya nga minsan, di ba, wala namang kandila, ba't amoy kandila? Naku, nyo? Bakit yung amoy ng namatay na pabango, bakit naaamoy mo? Di ba? Wala namang tao dito na mayroong gandang amoy. Ako bakit ang lamig? Sobrang lamig Ano yun? Wala namang ventilador. Tapos ang lumalamig sa iyo, yung isang part lang ng katawan mo, hindi yung buong katawan mo. Yun po ay mga kaluluwa. Kaya lang, ayaw nilang magpakita. Yun po ang mga kaluluwa na nakatawid na. Pero meron ding kaluluwa na nakakulong. Okay? Bakit? Paano yun? Based on study, based on sinasabi ng mga psychic at mga expert, pag yung kaluluwa, hindi pa siya, actually, pagkamatay ng tao, kadalasan, karamihan, nakikita na nila yung puting ilaw eh. Yun yung maging guide nila eh. May mga angels, may mga tinatawag na mga spirit na sasalubong sa kanila. Andyan na yung puting ilaw, kaya lang, ayaw pa nilang tumawid kasi meron pa silang, inisip nila, hindi pa ako handa para tumawid.
Okay, hindi pa ako handa. Meron pa akong tatapusin. Okay. So hanggang nangyari, padaan ng ang panahon, sobrang bigat na ng nararamdaman nila. So ang nangyari ngayon is hindi na nila nakikita yung puting ilaw. Since mayroon na silang bigat na dala-dala sa sarili nila, dun na nagkakaroon ng power ang demonyo para pakialaman sila. Di ba? Pero pag yung kaluluwa, positive palagi, naniniwala sa Diyos, mabilis makatawid yan eh. Okay, tapos pumupunta na sila sa puting ilaw. Pero yung mga may bigat sa dibdib, hindi pa nakakatawid at pinasukan na ng demonyo. And that is also applicable kahit buhay ka pa. Kahit buhay ka pa, yes. Kasi pag ikaw negative ka masyado, parang dark yung ano mo, yung iniisip mo, yung mga feeling mo, yung demonyo nagkakaroon ng power sa'yo. Akala mo yung mga disgrasya, akala mo yung magsaksakan, akala mo yung mga nagbabarilan, nagtatagaan, akala mo aksidente yun? No, it's not an accident. Yung mga nagpapakamatay, akala mo aksidente yun? No. The reason why nagawa nila yun, kasi meron ng demonyo naka-attach sa kanila dahil sa pagiging negative nila. Eh Kuya Red, paano naman gagawin ko para mawala yung demonyo na yan na nakakabit sa akin? All you have to do is to pray. Pray. Be positive. Walang negative. Hindi magkakaroon ng power yung demonyo sa'yo. Actually, it's biblical. Kung magaling kayo sa Biblia, may pastor kayong kakilala, hanapin nyo lang. Okay ka lang, balik tayo sa katangahan nitong mga to. Ano po, ang Okay. O, ang sabi nila, ano pa? kaluluwa, walang. Ang kaluluwa daw, walang form, di ba? Na, tinan mo. Na to, kabulshitan to. Kabulsitan Sa daw. akin kasi yung maliwanag na tao eh. Yung linaw naman. Hindi, tsaka yung argument na kasi may anino, pwede bang gamitin yon? May anino. Oo. Ang tao may anino, pero yung spirits, it's pure anino yun. Huwag na natin pag-usapan yan. Kasi, ito palang una. Ah, Na walang forma daw. Walang forma ang anino. Anino naman ang form tao yan eh. Hindi, pero Sir Ed nilaban niya yan. Nilaban niya sa... Ito na mga idol. Huwag na tayo. Ang sabi niya, is yung anino daw, yung kaluluwa daw, walang form. Walang form. Ang daming mag-research lang kayo sa YouTube, yung mga tao nakakita ng anino, kahit saan, kahit mga Jessica So, mga ganon. Ha? Kaluluwa. Kaluluwa. May forma eh. Tapos yung daw dito, yung anino, nakasayad sa lupa. 'Di ba? Tama yun eh. Kasi meron tayong maraming mga video na nakita, maraming mga nagsabi, meron siyang nakitang anino na naglalakad. Or meron siyang nakitang kaluluwa na naglalakad. Paano mo madidistinguish yung kaluluwa na naglalakad kung hindi siya naglakad? Anong ibig sabihin? Lumilitaw lang. Hindi naglalakad, lumilitaw lang na nakaganon. Hindi naglalakad yun, lumilitaw na kaluluwa. Or nag-hover na kaluluwa. Dapat ganon. Meron akong dito sa Jessica Soho to eh. Ito live to mga idol ah. Asan na yun han? Nawala na. Hindi, meron akong video nun, di ba? Video. Ito. Ang nito is, to eh. Parang call center sila eh. Ito ah. Ito example lang to mga idol. This is Jessica So, ni-record ko na lang ah. GMA yan eh. Yung Junjun na tinatawag nila. Call center kasi ako dati, pinag-uusapan talaga yung Junjun, yung batang kaluluwa. Ito yun eh. Ito yun oh. Yan daw yung Junjun. Kaluluwa na bata sa call center. Diretso tayo ah. Ako sa call center. Wala akong alam, di ko makilala kung sino yung Junjun. Okay, I thought this class only has 12 trainees. Na minsan, may uupo na tao na sobra sa headcount namin sa loob ng... Meron daw umuupo na tao sa training room nila na sobra yung headcount nila. Imbis 12 lang, nagiging 13. Paano nila masasabi? Halimbawa, ikaw, may katabi ka na anino. Masasabi mo kaya na may tabi ka na kaluluwa na anino lang, masasabi mo kaya na tao yon? Of course, malalaman mo kaagad na hindi tao to.
Pero bakit sila, sobra daw yung head counting nila? So, ibig sabihin, ang nakita nila, tao talaga. Tama? Oo, tao talaga. So, diretso tayo. Ito yung call center, pagsasadula. Ako itong bata na to, tumatakbo sa loob ng production. I can have your account hours and your Ayun yung bata, oh. Siyempre, inabol ko ng tingin. Napatayo ako doon sa kinuupuan ko. Then nakita ko tumatakbo siya papalayo doon sa lugar namin. Then lumapit na ako ngayon sa supervisor ko. Oh, sandali, ah. That's good. Pwede pala bata dito, no? Bakit? Eh, kasi nakikita ko siya tumatakbo dito. Oh, nakikita ko siya. That's based on ano mga idol, based on interview nila sa nakasaksi talaga niyan. So, ang sabi, mayroon palang bata dito, no? Bakit? Kasi nakikita ko siyang tumatakbo. Paano mo malalaman na tumatakbo yung bata kung hindi mo nakita na tumatakbo? At paano mo masabi na bata siya kung anino siya? Nakuha ninyo? Actually, ang dami pang example eh. Andiyan naman yung YouTube mga idol. Mag-ano kayo? Mag-research kayo. Maraming nakakita sa kaluluwa na nakita nila tumatakbo, naglalakad. 'Di ba? Eh, sabi niya, sabi ni Ed Kaluwag, dapat hindi sumasayad yung paa. Eh, yung bata nga sumasayad yung paa, tumatakbo. May form. May form. Bata. At saka hindi ko na kailangan i-explain yan sa inyo eh. 'Di ba? Pero itong katangahan na dalawang tanga na to. Sa mga viewers niya yan, ang unang puna dito, Last mga idol, last. dito sa unang part na to, may anino daw. Ito. Last. Sa opinion Saka mo. nakasayad yung paa. Oh, Pagka nakasayad yung paa, sabi niya. Ano yung bata na yun, yung naglalakad, hindi yung nakasayad. So, ibig sabihin, dapat hindi tumatakbo, dapat lumilipad. 'Di ba? Meron ako nakitang bata lumilipad eh. Nakalutang eh. Hindi ganoon eh. Ang sabi tumatakbo eh. Tama. So, ibig sabihin, kung ano yung ginawa nitong kaluluwa na to, yun din yung nakita. hindi nakasayad dapat ang paa pag multo. Kasi nga, wala ka ng form. Ano yung sasayad mo? Oh, wala ka ng form. Wala raw form yung kaluluwa. Anong isasayad mo? Paano niya masabi yung bata yung tumatakbo kung nakita niya walang form? Sabihin na natin, bolang bilog. Paano masabing bata yun kung bolang bilog yun? Tapos sinabi niya, meron kasi akong nakitang bolang bilog na gumugulong, 'di ba? O kaya bolang bilog na lumilitaw. Dapat ganoon kung walang form. Actually mga idol, isa lang yan. Yung si Ana de la Cruz, yun, malupit yun. Yung nag-investigate sila yun sa Pampanga Hospital, Clark Hospital. Ang sabi niya, meron akong nakitang bata na itim ang kulay, tapos naglalakad-lakad dito. Oh, paano masabing naglalakad yun kung hindi sumasayad? Dapat sasabihin niya, may nakita akong bata na lumilitaw-litaw dito sa lumilipad-lipad dito sa ibabaw natin. Dapat sabihin niya ganoon. Kaya lang, sinabi niyang naglalakad, kasi nga, naglalakad nga. Meron bang naglalakad na hindi sumasayad? Ngayon, tanungin mo ako, Kuya Red, kung kaluluwa sila, bakit pa sila naglalakad? Hindi ko alam. Nagbe-base tayo sa nakikita natin. Nakuha ninyo? Di ba? Ito mga idol, closing na to Ibig sabihin mga idol, ang kaluluwa, meron pong form. May form ang kaluluwa. Kasi kung walang form yun, edi parang ulap lang yun. Paano masabing kaluluwa? Halimbawa, nakakita ka ng kaluluwa, walang form, kulay puti. Anong itsura nun? Edi parang ulap lang. Usok lang. Paano mo sasabihin, hala, nakakita ako ng usok. Isipin mo bang kaluluwa yun? Hindi. Pero bakit talagang gumagawa siya ng form? Bakit ginagawa talaga na parang tao talaga? Para ma-distinguish mo na siya nga ay kaluluwa at nangangailangan siya ng tulong mo. Kasi pag nakakita ako ng walang form, na parang ulap lang, parang usok lang na bilog, ganyan, hindi ko isipin na kaluluwa yun. Ang sasabihin ko, parang may nag-ano ba dito? May nagbe-bait ba dito?
Di ba? Kaya lang yung kaluluwa, nangangailangan ng tulong yun. Kaya ginagawa niya na i-form na parang tao talaga. Kasing laki talaga ng tao. Paano nila ginagawa yun, Kuya Red? Hindi ko alam kasi hindi pa naman tayo kaluluwa. Tama? Maintindihan mo lang yan, balang araw. Kasi lahat naman tayo papunta doon. Pero wag ngayon. Tama? Hindi natin ma-explain yan. O sige, balik tayo. Last na to mga idol. Your spirit usok ka lang, most likely usok na may form lang na gano'n. Oh, may form! May form! Tanga! Sabi mo, walang form. Tanga! Times 10. Okay. Paano kang Okay. nakalakad dyan? Okay? Ano, itong video na pinapanood natin na to, kabulshitan to. Bakit tabulsitan? Di ba ang sabi niya ngayon lang, may form? Na korteng ganun? Tapos, oo. Tanga. Akin kasi maliwanag na tao malinaw naman. Hindi, tsaka yung argument na kasi may anino, pwede bang gamitin yun? May anino. Oo. Ang tao may anino, pero yung spirit, pure anino yun. Ay, wala nang anino to. I mean, Siyempre, if ever man na spirit ito naglalakad na to, dapat walang anino to, di ba? Yes. Una-una, paano ka magkakaanino kung ikaw mismo yung anino? Pakinggan nyo ha. Okay. Okay. Makes sense. Make sense? Ito, debunk to, Tanga. Paano madidebunk yan? Wala nga kayong solid na ebidensya eh. Ikaw mismo nag-a-agree ka na merong form yung kaluluwa. O ayan, form yan oh. Kaya lang may anino. Tingnan nyo ha. Oh. No? Nakita nyo naman, di ba? Tsaka yung swaying nung paa, swaying nung part nung body. O, yung swaying daw, may kamay, may paa. Eh kung walang paa, walang kamay, paano masabi na naglalakad o tumatakbo? I-picture out nyo nga mga idol. Kaluluwa ito, walang kamay, walang paa. Gumaganon lang. Masasabi mo ba na naglalakad siya o tumatakbo siya? Hindi, kasi wala siya paa eh. Tanga. Di ba? Diretso tayo. Natao to, tao Ganito talaga. kung yan ay, dapat yan, hindi ka ganyan, hindi ganyan ka ganyan. Litaw yung anino niya mismo. Litaw yung anino. Sabihin, tinatamaan ng ilaw yan. Tinatamaan ng ilaw kasi merong anino. Galing dun sa solid form. Sige ha? Solid, may form yan. Okay. So, ang palusot niya kasi daw, yung usok nga daw may anino eh. Sige nga. Magpausok tayo, tapos tingnan natin yung anino, may usok, magkakaanino yung usok kasi kung nakatapat sa ilaw. Sa ilaw ka nagpausok. Pero iyan, tinan mo. May ilaw naman yan eh. Kaya nga nagkaroon ng anino kasi may ilaw eh. Ang sabi mo, kaya nagkaroon ng anino yung usok kasi tinapatan ng ilaw. Ang tanong sa pangyayaring yan, may ilaw ba? Kaya nga may anino. Tanga. Yung hakbang niya kasi, same as movement nung anino. Ibig sabihin, galing sa kanya yan. Okay. So, ito, debunk to. Debunk? Paano naging debunk? For me, it's not a ghost. It's not a ghost. Hindi daw. Ayon kay Sir Ed Kalawag, hindi. Tanga. O, 10 na yun ha. Ikaw, 2 tanga. Kaya lang, hindi kita matatanggap kasi ikaw, expert ka kuno eh. Pero hindi, wala eh. Yung katangahan mo, solid yan. Kahit 2 lang yan pare, walang excuse eh. Kasi ikaw, may spirit, ka eh. Background sa spiritual world eh. Ito, accepted yun. Kahit 10 katangahan nito, accepted yan. Kasi wala namang alam yung tao na yan. Pero ikaw, eksperto ka kuno, ang laki ng bayad ng GMA eh. Every time to. Tapos meron akong sikat na ghost hunter na idol ko. Hindi ko sabihin yung pangalan, pero close na close kami nun. Ang sabi ko sa kanya, bro, bakit hindi natin i-collab si Ed Kaluwag? Ang sabi niya, bro, ang laki ng singil bro, hindi ko kaya eh. Ang laki ba ng singil? Magkano? Hindi ko nasasabihin, pero sobrang laki ng singil. 'Di ba? Nasasanay kasi siya Jessica So na binabayaran siya ng ganung kalaki. Ako sayang yung binabayad ng GMA nito, tanga pala tong na to eh. Yung katangahan niya eh.
Actually mga idol, hindi talaga, kaya nga hindi ako nagla-live kasi ayaw kong lumalabas na naninira ako kasi maraming nagtatanong na, Kuya Red, ito ba si blah 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 na ghost hunter, totoo ba to? Hindi ko sasabihin totoo, hindi ko pwedeng sabihin hindi ko pwedeng sabihin totoo eh. Kasi parang lumalabas na naninira ako eh. Kaya hindi ako masyadong nagla-live mga idol dahil sa ganyan. Ngayon, itong katangahan nitong tao na to, hindi ako naninira ng tao. Kaya lang sinasagot ko lang. Hindi pwedeng palagpasin to eh. Kailangan sagutin to eh. Nakita niyo yung katangahan niya? Pero yung katangahan, na ano yun mga idol eh, nagagamot yun. Okay? So, grabe talaga itong katangahan. At least nagagamot yung katangahan. Okay, so, ang dami kong nakitang nung pinag-aralan ko na yung mga video, ang daming lumilitaw na even sa Jessica Soho okay, baka sabihin yung naninira ako. Yung barko, alam niyo yung barko, anong topic ba yun? Ang sabi niya, yung barko is spirit, di ba? Tapos sinasabi niya, steam engine daw yung tunog ng barko. Nalaman sa last part ng Jessica Soho, hindi naman talaga spirit na barko yun, kundi totoong barko pala. Hindi naman barko ng engkanto. So yun palang mga idol, sablay na talaga eh. But anyways, hindi naman tayo dito para manira, okay? Sinagot lang natin. Kasi binira tayo eh, inunahan tayo eh. So, syempre ilalabas ko yung niya, kung gaano siya katanga. Kaya ang message ko sa'yo, Idol, Sir Ed Kaluwag. nasa field ka ng spirit world eh. So, huwag kang maging tanga. Huwag kang maging tanga. Okay? Magagamot yan, mag-aral ka lang. Yan. Tapos ito namang isang to, hindi natin sa babanggitin sino yan mga idol kasi ayokong, baka mamaya sumikat pa yung hangal-hangal na yan eh. Yan. So, ito kasing tao na to, naninira siya ng tao, itong may maskara, naninira siya ng tao para siya ay umangat. Maraming taong gumagawa ng ganyan. Pero, at the end of the day, wala rin yan eh. Wala rin pupuntahan yan eh. Okay, ang pangit yan mga idol, no? Para manira ka ng tao, para ikaw ay aangat. Marami naman paraan eh. Kaya lang, ang iniisip lang natin ngayon, ito si Sir Ed Kaluwag. Hindi naman na to, okay naman ang nito, okay naman yung ugali nito eh. Kaya lang siguro, yung mga tao kasi, meron tayong kahinaan eh. Baka kailangan lang talaga niya tanggapin yung offer, 'di ba? Okay, kaya lang ang lang doon is niya tayo, para siniraan niya tayo. Kaya sumagot lang ako. Shout out pala sa iyo, Idol Hiwaga at Karunungan, no? Yan. Yan. So, mga idol, sobrang dami yung ninyo, no? Sobrang dami ng mga comment, hindi ko mabasa. Okay. So, yun mga idol, ha? Actually, may nagsabi dito, minura ka, hinamon daw ako magdebate nitong na to tao. Ayoko mga idol, hindi ko kailangan patulan kasi wala rin eh. Wala rin to eh. Gusto lang sumikat niyan eh. Gusto lang sumakay. Pero sa Ed Kaluwag, pinatulan ko kasi may pangalan yan eh. Kilala yan ng maraming tao eh. Kaya kung magsalita sa Ed Kaluwag, maraming maniniwala. Pero itong hangal-hangal na nakablong maskara na to, wala namang yan eh. Wala namang yan. Kaya walang impact sa tao yan. Pero si Ed Kaluwag, nung makita ko na ginawa niya to, malaking impact. Shoutout nga pala sa iyo sa DCRH Idol Ray Sibayan, no? So, hindi ko nakita yung pangalan mo, pero sabi mo kanina, baka makakapanood ka. Okay? Kasi nagbabiking siya ngayon. Shoutout sa iyo, DCRH Idol Ray Sibayan.